As described in the Bible, the kingdom of heaven is a glorious and magnificent place where there is no crying nor sadness, but happiness is found there. But the question is, who are those who own the kingdom of heaven? Find out the answer right here on Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Good day, everyone, and welcome to Let's Pray Pilipinas. We praise God for giving us another beautiful day and waking us up to be here once again. Yes, mga kapaglaom, kumusta man kapaglaom Kevin? Yes, kumusta? Yes, here in Let's Pray Pilipinas, mga kapaglaom, you don't have to pray alone. So before nato sugdan ang pagbasa sa ato ang mga prayer requests and praise reports, mag-ampo sa ta. Let us pray. Our ever gracious and loving Heavenly Father, we would like to praise and honor you. We would like to acknowledge you this beautiful day for giving us another time, another opportunity when we could connect with our brothers and sisters through prayer. Dear Lord, we would like to ask for the forgiveness. We believe that we are not worthy to receive and to ask anything from you because we are sinful. Please cleanse us, O God, and make us worthy to receive all your blessings. Dear Lord, we pray that may Holy Spirit would give us comfort, would give us enlightenment as we study your words, and may we is through you, through prayer, for the concern of our brothers and sisters. We pray for your presence to be with us. Thank you for loving us, O God, in this name. And in this prayer, we ask in your name. Amen. Amen. Thank you kapaglaom Giselle. And live kita mga kapaglaom sa GISA Channel 37. Ug-usab inyong mga sunod kining nga programa pinaagi sa paggamit sa mga Facebook accounts by simply typing www.facebook.com/Let's Pray Pilipinas or just simply search Let's Pray Pilipinas. And don't forget mga kapaglaom to share the links ato ang Facebook so that you will become a blessing to other people. That's right, kapaglaom Kevin. Let's also invite our mga kapaglaom to watch our episodes every Saturdays from 7:30 to 8:30 a.m. mga kapaglaom. Kung dili ka mo makahimo sa pagtan-aw sa live episode, doon na kita replay iniga gabi that's 7 to 8 p.m. And not just ato ang episode kada Saturday, sa tanan ato mga episode mga kapaglaom, we pray nga naagid mo kauban namo sa pagampo. Yes mga kapaglaom, amo usad gipahinumdom ang atong mga kapaglaom nga ayaw ka mo kalimot pagbutang og confidential ug ugaling ang inyong prayer is confidential nga dili niyo gusto ipa-air. Og ato pong giawhag ang atong mga kapaglaom to start sending your prayer requests and praise reports aron ato kanang maabi-abi sa ato nga programa. Apan hinumdumi mga kapaglaom nga ang ato ang pag-text ato mga prayer requests, don't forget to write or to include the name sa inyo ang focus or gipaampo mga kapaglaom. Sa walay paglangan ato ang pagasugdan sa pagbasa ang ato ang first round of prayer. Gikan kang sender 0421, iyang ginapaampo ang iyahang anak nga si Ritz Eman Ansing para sa iyahang competition sa math. Wow, karong umalabot nga November 15, no? Nginaot maangko niya ang kalampusan, yung nagi-success sa iyahang pag-exam. Let's also include in our prayer, this is Sister Jonami Iligan, no, sa iyahang sakit nga bago-bago siya nakagawa sa hospital. So let us continue on praying. And also, kapaglaong Brian, sa iyahang fast recovery, no? Yes. Na-disgrasya di siya sa motor, mga kapaglaom, kagahapon sa buntag, na siya karon sa SPMC. So let us include kapaglaong Brian. And also, sa financial problem, ni kapaglaom Ivy abordo sa St. Bernard, Southern Leyte.
And also, si sender 8680, si Adrian, no? Nga doon na siya, karon na admin siya sa hospital, no? Yes. Anya dugubag ang iyahang naong, pati na po ang iyahang, some parts sa iyahang lawas, ingon sa doktor, Tungod sa allergic daw siya. yes. So, atong i-pray, no? And also, sender 0412, this is kapag laom Rosita, no? Nga magpatabang siya sa pag-pray, no? Uban nato mga prayer partners sa iyang sakit sa tiil tungod sa diabetes. So, let Yes. us Yes, mga Also, kapaglaom. include, no, si kapaglaom Leia Wenceslao nga naa siya karon sa Soto Hospital, no, dinhi sa Cebu. So let us include in our prayers nga unta ma-okay siya. Yes. No? So ato siyang gibisita gabi ang iyang banay, ang pamilya. Hinaot nga ako ang atong iahawag atong mga kapaglaom that when we pray we should hold on to the promise of God. So mga kapaglaom akong giimbita kamong tanan sa pagdukos tong mga ulo alang sa tong pag-ampo. Among dalaygon ug may gugmaon nga Dios nining adlaw kami nagaduol diha kanimo tungod sa imong pagkamaayo ug sa imong pagkagamhanan. Kami nagadayeg sa imong balangalan tungod diha kanimo adunay kasiguruhan sa imong mga pag-ampo nga ikaw magatubag niini. O Dios nga balaan, pasayloa kami kung diin kami nakalapas sa imo ang mga kasuguan. Hatay kami bag-ong kasing-kasing ug hatay kami umahan sa imong balang espiritu nga magiya kanamo sa imong pagkinabuhi. Ning takna sa adlaw amahan among gitugyan diha kanimo ang among mga kapaglaom nga nagpadala sa mga prayer request. Among gihangyo o Dios nga ikaw magapanalangin ni Retz Iman Ansing sa iya ang umalabot nga competition. Hinaut o Dios nga iyang presensya mayong panalangin ngadto sa uban ug hinaut amahan sa imong kabubuton imong ihatag kaniya ang kalampusan. O Dios nga balaan amo sang dangop diha kanimo ang among kapaglaom nga si Junami Iligan. Sa iya nga sakit nga bag-o pa siya nakagawa sa ospital o gi-refer siya sa laing doktor. Hinaut o Dios nga iya nang mahibaw-an ug unsa ang iyang balatian ug hinaut amahan nga ikaw maga-comfort sa kaniya ug sa iyang tibok pamilya. Hinaut ikaw magahatag sa ilang panginahanglanon o Dios. Usab mong itugyan diha kanimo kapaglaom Brian sa iyang fast recovery gikan siyang pagkadisgrasya sa motor. O Dios nga balaan, hinaot nga kini nga sitwasyon mo ay magapahinumdum kaniya nga ikaw o Dios nagahatag sa imong dakong gugma ngadto kaniya. Hatagi usab sa financial nga suporta ang iyang pamilya ug i-comfort sila amahan nga sitwasyon. O Dios nga balaan ang siyang itugyan diha kanimo si Ivy sa Southern Leyte. O Dios, ikaw nasayod siyang sitwasyon karon. Ikaw nasayod siyang panginahanglan karon naman. Naatamahan, imo siyang tabangan ug imong itugyan kaniya ang tubag sa mga pag-ampo o Dios ngayon sa imong kabubuton. Amo sang ginangop diha kanimo amahan ang kapaglaom nga si Adrian nga aduna siya karon sa sa hospital na admit tungod sa iyang allergy. Hinaut o Dios nga ikaw magapanalangin sa mga tambal nga pagaimnon nga maghatag kanig hingpit nga kaayuhan ngadto kaniya. Ikaw usab mga comforts tibok pamilya amahan. O Dios, among sang gidangop diha kanimo among kapaglaom nga si Rosita nga anaa karon sa balatian tungod sa diabetes. Hinaut o Dios nga ikaw magapakaayo kaniya. Tabangin siya amahan og giyahi siya nga iya ang matabangan iyang kaugalingon pinaagi sa pag-adapt sa lifestyle amahan nga mo'y makatabang kaniya nga mapadali ang iyang kaayuhan. Usab si Leia Wenceslao. Hinaut o Dios, ikaw magapanalangin sa iya ang kondisyon karon. Hinaut amahan nga imo siyang hatagan og hingpit nga kayuhan ug hinaut o Dios nga imo siyang i-comfort ang iyang tibok nga pamilya. Hinaut o Dios nga imong ihatag kanila ang tubag sa mga pag-ampo ngayon sa mga kabubuton. Panalangin ni o Dios nga ang iya ang mga doctors ug mga nurses nga nag-atiman kaniya makabaton og kaalam kung unsa ang angay pagabuhaton alang sa kaayuhan ni kapaglaom Leia. O Dios nga balaan among itugyan ang tandiha kanimo kay wala kami mahimo kung wala ka sa among kinabuhi ug kining tanan among gilauman nga madawat sa ngalan ng Ginoong Hesus among luwas. Amen. Amen. Thank you for that prayer kapaglaom Kevin. Yes. And ang ato ang topic karon is very interesting, no? Yes. Siguro makarelate ang tanan ani, mga bata hantod maidaran, no? Yes. Our title for our episode today is The Little Owners of Heaven. No, ang atong quote of the day, mga kapaglaom, let the little children come to me and do not forbid them, for of such is the kingdom of God. That's from Mark chapter 10 verse 14. So nindot kay nga palandungon kapag laom si Sel ang ato ang atupig ko karon kay naghisgot kini kung unsa ang mga
unsay paglantaw sa tong buhi nga Dios sa mga bata. Wow. Og it reminds me sa ato ang news nga nabdunggan about sa 27th celebration of the National Children's Month diri sa Pilipinas. It is in support or naga-support ang Pilipinas sa 30th karon nga anniversary of the United Nations program about ining children's protection. That's So right. it is in the Pursuit of Republic Act 10661, otherwise known as the National Children's Month Act. Ug ang ila nga theme karon nga pag-celebrate kapag laom Giselle is nagaingon, karapatang pambata patuloy na pahalagahan at gampanan tungo sa magandang kinabukasan. So ang ato ang makita dinhi sa ilang theme nga ang ato yung panglantaw sa mga kabataan is they will have a very wonderful future, man. That's right. Yes. And also our children, mga kapaglaom, they have this right, no, for the parents to be nurtured them. Yes. And also, me personally kapag lang Kevin ganahan kay kog mga bata, no, kana bang makita kag mga bata nga wala rin guwagi problema kanang they really depend sa ilahang mga parents, and also sa mga parents who are taking care of their children, no, saludo kita sa ilaha. Yes, and even God wants us to become childlike. But not childish, mga kapaglaom. Childlike means you have that childlike faith ba nga mosalig gyud ka sa imo ang amahan sa langit. But not childish, kay kani magong childish, it is immature, no, wala nagagrow bisag sa agtudlo. So God wants us to grow also, no, in our faith. So even in our topic, mga kapaglaom, we are being reminded that the children are the owners of the greatest, no, the owners and the greatest of the kingdom of God. Wow. Now, let the children come to me, ingon ang Ginoo, and do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as this. Yes. Kato pa, dili lang mga kapaglambot pasabot nga para lang yun sa mga bata ang kingdom of heaven, but God is looking at the characteristic of the children. Sama sa gingon yung kapaglaom nga, wala sila problema because they are in full trust sa ilang nga amahan sa langit. That's right. And also ang ato ang mga kabataan, no, kana bang kailangan jud nila nga naay mo amuma sa ilaha. Dili lang nagpasabot sa to ang mga little children. Apan kita nga mga hamtong na gikinahanglan gyud nato og guidance labi na gyud sa Ginoo. No, nga kita pod at the same time willing pud ta mo accept og guidance, no, sa ato ang mga peers, sa ato ang mga ahead sa atoa, mga mas nakatigulang sa atoa. And especially na gyud we are funded by the scriptures, no, sa Bible. Let us always read kay mao man gyud ni ang kanabang foundation sa ato ang Yes. principles in life, Yes. most especially nga guided gyud ta by the Holy Spirit sa ato ang mga decision making, no? Yes. And by this, we are being reminded nga ato yung apelo ng atong mga kabataan when it comes to worship. So dili na to sila pasagdaan nga unsa ilang pagabuhaton when in fact kanada yung worship sa balay is madala din na sa mga kabataan nato sa simbahan. So kung on how we are training them to attend the worship sa ato nga balay, mao pud na ilang attitude when it comes to church. Kaya usahay man gud ang mentality, no, sa ato mga parents nga ayon na pukawa kay natulog na siya, yes, worship na taga ato maluoy, adres. So, oo. mga parents mo magdali-dali pag worship kay basin makamata unya murag kaanak samok na kaayo, no? Yes. So they are included. And also we are reminded in the second point that we have, or as the parent or guardian, we have the responsibility to lead our children to their most beautiful future, which is heaven. Mga Wow. kapaglaom. Now, children are the heritage of the Lord, and the plan of redemption includes their salvation as well as ours. They have been entrusted to parents in order that they might be brought up in the nurture and admonition of the Lord, that they might be qualified to do their work in time and eternity. That is found in Adventist home. So, dako yun ay kayo ang responsibilidad sa mga ginikanan to nurture the children. That's right. And also, let us remember from Proverbs 22 verse 6, no? Yes. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. So, gikan gyud sa pagkabata, di na to, usahay magud sa mentality na to kapag lang Kevin nga, ayos to do, kay bata pa na, no? So, mintras bata pa, ato gyud siyang bansayon, no? Tudluan nato sa sakto nga pamaagi nga funded gyud sa ato ang scripture. Yes, mga kapaglaom. And also, we are always being reminded by the scripture, mga kapaglaom,
that in Ephesians 6:4 nag-inuri, fathers, no, but not this is not limited to the fathers, but to the parents. Yes. Do not exasperate your children, instead bring them up in the training and instruction of the Lord. No kani bang exasperate mura bag imong ginaanoy or ginapa suko sila. But instead, you must find a way how to let them understand what they should need to learn. Wow. Okay. So, muna sa ang pamaagi nga gusto sa Ginoo sa mga ginikanan o sa mga guardian that children are very fragile. No? Kinahanglan gid sila og pag-atiman og kini nga pag-amuma kanila, kinahanglan kini og much prayer because only God knows how to deal with this little children because God is the creator of these children. Yes, I'd like to also point this kapag Lam Kevin, that children are the heritage Yes. of the Lord, no? And the plan of redemption includes their salvation as well as ours, no? Because they have been entrusted to parents in order that they might be brought up in the nature and abomination of the Lord, Yes. that they might be qualified to do their work in time and eternity. No? So, even the Lord Himself, ganahan siya to, kanabang, to express His love to our children and so Yes. to us. No? Yes. Ingana po unta na mga kapaglaom. Yes, and we are so thankful for the Lord for reminding us that these children are His precious jewels, so to us also. Yes. So, to continue with our prayers, mga kapaglaom, let us continue reading sa atong mga prayer requests, mga kapaglaom. Before that, kapaglaom Kevin, the Lord will certainly hear and answer the prayers of His workers if they will seek Him for counsel and instruction. Amen. So, gikan sa ato ang Sender. Sender 8596 no, sa iyahang health. By the way, ubay-ubay karon ang nag-send sa ilahang mga Yes. concern about health, no? This is kapaglaom Lolita who suffers from headache, mga kapaglaom nga almost a month na gyud niya ning ganabang gina-suffer. And now, naana pud siya fever, no? Na siya kalintura, mga kapaglaom. So hinaot nga pinaagi sa mga doktor, sa mga nurses nga nag-taking care sa iya, maayo na gyud si kapaglaom Yes. Lolita. And also let us include the studies of Sender 2931, no, nga makapadayon siya sa iyahang pag-eskwela. Let also include kapaglaom Denjoy Corbito sa iyahang exam, board exam last November 9 and 10, no, nga yes. unta dunay kalampusan sa iyahang exam. Let's also include Sender 3675 sa iyahang mga friends, no? Nga nag-struggle sila financially, emotionally, most especially yun ang spiritually, no? Nga unta maka-cope up sila ni ini nga mga problems. That Yes. also include mga kapaglaom Sister Belen, no? Sa iyahang sakit, Okay. ang nga ubo og sipon. And also si kapaglaom Jobs, no, nga naa karon sa Maragusan, nga iyahang balatian pod nga ayuhon siya sa Ginoo. And sa ato ang kauban diri sa studio si kapaglaom Israel, duna pod siya prayer, no, please include sa iyahang ang nephew nga si Jayjan, J-Jan. I think Jayjan Verdida, no, nga na-diagnose siya karon sa dengue fever. By the way, uso karon ang dengue kapaglaom Kevin, no? Sa mga kapaglaom, palihog nga magpa-check up gid ta kung nanay mga symptoms dayon. Yes. Let's also include sa health sa tiyo sa tuang sender si iyang tiyo nga si Edwin, no, nga maayo na unta siya sa iyahang gipamati pod. Nga unta ayuhon na gid albion sa Ginoo. So together with kapaglaom Kevin, mga kapaglaom, we will raise that prayer. Yes, and before that, we have to read these praise reports Wow. kay angayon nga tong dahigo na tong Dios nini. Praise reports from Maripel Cabibil, one of our volunteer here sa Hope Channel, nga si Sheena Faith Muniez. Gahapon nangita or last day nangita sila og donor kay iyang Donors. platelet is mubo kaayo naabot na sa 20, and we praise the Lord kay karon misakan into 47 and there is Wow. progress. Praise the So atong iampo nga magpadayon ang recovery, and we praise the Lord for answering our prayer. So mga kapaglaom, atong giimbita ang atong mga prayer partners o kamo diha karon nga nagalantaw to please pray with us here in
Let's pray, Pilipinas. So, let's bow down our heads for our prayer. Let's pray. Among dalaygon og mahigugmaon nga Dios, naa ka sa katasan sa mga langit. Dili mi muundang amahan sa pagdayda kanimo tungod ikaw ang tag-iya sa among mga kinabuhi. Yes. O Dios, ikaw ang nagalalang kanamo, ikaw nagahimo sa tibuok kalibutan. Sayod kami og nagasalig kami nga walay butang nga dili nimo mahimo aman. Labaw sa tanan ang mga paghatag og kalampusan, maayong panglawas, paggiya sa imong mga katawhan. O Dios nga balaan sa kanunay, kami nagadangop diha kanimo. Tungod na sahid kami nga simbala ngalan adunay kalampusan sa tanan. Simbala ngalan adunay tubag sa mga pag-ampo. Ug diha kanimo among nakita amahan ang kalinaw sa among kasing-kasing ug mga huna. O Dios nga balaan, among gipasalamatan ang imong kanunayng paggiya kanamo. Ang imong kanunayng pagpahinumdum kanamo nga sa bisan unsa nga sitwasyon sa among kinabuhi, ikaw ang among dalangpan. Kay ikaw ang Dios nga wala may biya kanamo. Ikaw ang Dios nga kanunay nagahigugma kanamo ug nagapadayag sa imong pagtabang, sa imong amuma ug sa imong paggiya sa matag usa kanamo. Nining takna o Dios, among idangop diha kanimo. Among kapaglaom nga si Loleta sa iya ang labad sa ulo nga dugay na niya nga daladala o Dios. Hinaot ikaw maghatag kaayuhan kaniya. Ikaw magiya kaniya sa iyang angay nga pagabuhaton aron nga maayo na siya niini nga balatian. Labaw sa tanan o Dios. Ikaw maghatag og comfort kaniya og siyang tibuok nga pamilya. Amos ang gidangop diha kanimo o Dios ang among kapaglaom nga nagapaampo sa iya ang pagpadayon sa pag-eskwela. Kung unsa man yung sitwasyon karon naman ikaw nasayon niini. Hinaot o Dios ikaw maghatag kaniya sa iyang panginahanglan. Labi na sa iyang financial nga panginahanglan sa iyang pag-eskwela ug labaw sa tanan amahan. Kaalam ug paggiya sa balang espiritu imong itugyan ngadto kaniya. O Dios nga balaan amo sang itugyan diha kanimo si Denjoy Corbeto sa iya nga pagpaabot sa result sa iya nga board exam nga giteka ni atong November 9 and 10. Hinaot o Dios nga ihatag nimo kaniya ang tinuod nga kalampusan amahan. Ug unsa man ang imong plano ngadto kaniya man hinaot ikaw magagiya kaniya. Ug hinaot sa imong kabubuton Dios iyang maangkon ang desire sa iyang kasing-kasing. Hinaot o Dios nga ang ilhon ang imong pagagamhanan nga ikaw ang nagatabang kaniya ug maghatag sa kalampusan. O Dios nga balaan amo sang itugyan diha kanimo ang imong kapaglaom nga aduna sa mga higala nga naga-struggle sa ilang emotional, sa ilang physical ug even silang financial ug labaw sa tanan ilang spiritual nga pagkinabuhi. Yes. O Dios nga balaan ikaw magabisita kanila. Yes. Ikaw magahatag sa paggiya ngadto kanila ug hinaot o Dios nga ang matag usa kanila amahan ilang makit-an ang kamatuoran diha kanimo. Ilang makit-an ang kalinaw diha kanimo ug ilang makit-an amahan ang kalipay diha kanimo. O Dios nga balaan amo sang itugyan diha kanimo si Sister Belen sa iyang ubo ug sipon hinaot ikaw magahatag kaayuhan kaniya. Magagiya kaniya ug magapanalangin sa mapagkaon nga magasulod siyang lawas nga mo kini magahatag og kaayuhan ngadto sa iyang panglawas. Amo sa itugyan diha kanimo o Dios among kapaglaom sa iyang balatian karon si kapaglaom Jobs. Hinaot o Dios nga imong ihatag kaniya ang hingpit nga kaayuhan amahan. Usab among gihangyo ang pag-umangkon ni Israel nga si Jan Verdeda. Hinaot o Dios nga ikaw maghatag og kaayuhan kaniya labi na sa iyang paggibati karon nga nasiya dengue o Dios. O usab kang Edwin Lasya, hinaot o Dios nga ikaw magapakaayo kaniya, magagiya kaniya man og labaw sa tanan. Hinaot o Dios ikaw magahatag comfort kaniya og kalig-on. Ug sa among mga kapaglaom nga naa karon sa Mindanao o Dios ikaw magapadayon sa paghatag silang panginahanglanon ug maga-comfort kanila. Dang salamat o Dios yung pagtubag sa pag-ampo. Dang salamat sa imong dakong gugma kanamo kini tanan mo sa tugyan diha kanimo sa ngalan sa Panginoon luwas nga si Jesus. Amen. Amen. Thank you for that prayer kapaglaom, Yes. Kevin. We will greet, no? Happy Yes. birthday to Sister Lydia Oh yes. Hulo, no? Mother of one of our volunteers Yes. here na si Lilidon Hulo. Oh yes. Happy birthday, no? Og sa tanan nato mga kapaglaom nga nagsilibrar sa ilahang adlaw na tawhan karong adlaw, Yes. ilang kapaglaom Lydia apan sa tanan, happy birthday and may the Lord bless you today and for the Yes. rest of the years to come. Yes. And atong giabi-abi ug gipasalamatan nga ato ang mga viewers ug atong mga supporters. Daghang salamat sa inyong kanunay pagsuporta o pagsunod
And don't forget to watch again Let's Pray Pilipinas sa sunod nga episode. O ginaot mga kapaglaom, nga kini nga panalangin nga inyong nadawat pinagi sa Let's Pray Pilipinas, inyo sab i-share sa mga inyong mga mahal sa kinabuhi, labi na sa inyong pamilya, sa inyong mga silingan, kauban sa trabaho or even kauban sa inyong eskwelahan. Ato kini nga i-share mga kapaglaom. That's right. Ato alang ning kuan kung napatay time no atong i-greet ang ato ang mga FB live viewers si Kapaglaom Abigail, Baby Chris Silvano, Joy Silvano, Bob Miller. Yes. And Kapaglaom sa Yuri, Kapaglaom Cherry, and also Lamoret Julia sa Kilabon, and the rest ato ang mga kapaglaom who are watching over us today. Mga kapaglaom atong timaan, the children and youth are God's peculiar treasure. Remember, He has even the path to life, even for children. And we are required in His name to lead them along the narrow way. Yes, sakto ka na kapaglaom Giselle. And let us guide our children to give them the most beautiful future, which is heaven. Start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Proverbs 22 verse 6. Please continue sa inyong pag-send sa ito ang mga prayer requests and praise reports kung naaman mga kapaglaom. Yes, and continue to support this program by praying for this program and praying for all the volunteers and all the leaders that we have in our church. And we are so thankful to the Lord that this program is about to celebrate the 4th anniversary. So mag-start kini mga kapaglaom karong Sunday na mga kapaglaom. Wow, So tinuod. I think 1 week ang atong celebration. yes, ini, no? because we praise the Lord and we are so happy that God is blessing this program. That's right. Ug kung dili po tungod ninyo mga kapaglaom, no? Siguro wa tay ginabasa karon nga mga prayer Yes. requests o praise reports. Daghan kaayong salamat from the bottom of our hearts, no? Sa inyong pagkanunayon nga pag-send sa inyong mga concern, mga praise reports. Yes, and kapaglaom, we are inviting you to please join us in distributing these glow tracts to the people. So pinaagi lang sa inyong paghatag nini na himo na mong panalangin ngadto sa uban kay kamo nagadala sa mga balita sa atong buhi nga Dios. So if you want more information about unsaon pag-apil nini nga ministry, just visit the Glow page in our Facebook, Visayan Glow. So thank you kay mga kapaglaom sa inyong pagsuporta. And let us be reminded mga kapaglaom that God calls upon us to cooperate with Him in helping children to form perfect characters. This is your kapaglaom Kevin of Hope Channel Cebu reminding you to rely upon His sure promise. Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. For every youth, every child has a work to do for the honor of God as the little honors of heaven. This has been Kapaglaom Giselle of Hope Channel Cebu reminding you that God shall supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Only here on Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.